Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po't magluto muna tayo ng popcorn. Dahil may pupuntahan tayo at excited na sa lakad. Nasa kalagitnaan na tayo ng ating pupuntahan kaya hito't maglakad-lakad muna tayo ng mahaba-haba. Dito kan sana kami tatawid sa tulay na kawayan. Kaso medyo marupok na kaya wag na lang. Baka kung saan ba tayo pulutin. Ito palang dinadaanan namin na irrigation to. Binubuksan to pag taniman na ng palay. Kabilaan nga ng daanan namin na irrigation yan, kaya gamit na gamit ang irrigation na yan pagdating ng taniman ng palay. Mga kapatid ko nga at pamangkin ang kasama ko rito sa lakad na to. At may nadaanan nga kami ritong kalabaw. Meron nga rin dito mga puno ng bayabas na halos wala na ring bunga. Dito nga tumitingin-tingin pa kasi may sa mga puno ng bayabas at baka may bunga nga at kukunin namin. Kaso kahit isa ay wala. Kung meron man hindi pa ganun kahinog. Ito nga banda ay yung dati naming punta rito ay damuhan lang to, ngayon pwede nang taniman ng palay. Ito nga't medyo malapit-lapit na kami sa aming destinasyon kaya buti na lang at hindi ganun kainit ang panahon at medyo makulimlim. Kaya parang malapit lang din yung nilalakad namin. Na kahit na ang totoo ay malayo-layo rin naman. Kung ano-ano na nga lang yung nakikita namin sa daan na kung pwedeng kunin ay kukunin. Kaso ay malayo-layo pang uuwian. Nung mga bata nga kami ay madalas kami rito at kasama namin yung mga magulang namin. Ngayon kami lang naman ang nandito at wala naman sila. Kasi yung nanay namin matanda na. Ayaw na niya maglakad ng malayo. Charan! Sa wakas ay nakarating din pagkatapos ng mahaba-habang lakaran. Kaya ito at magsisimula na naman kami para maligo. Kasi nandito na kami at nakarating na. Ng mga bata kami, nandito kami para maglaba kasama yung mga magulang. Habang yung mga magulang namin ay naglalaba, kami naman ay nagliligo. Habang papunta nga kami doon sa unahan ay makita kami yung punong kahoy. Kadi pagmamatadi nga akong malbere. An wild dinin nga mulberry. Ay, sige, kuha la ka mo. Sabi ko nga sa mga kasama ko, mayroong wild mulberry dito, kaya kumuha lang sila. Maraming nga ganyang puno rito. Kaya, binero ko nga sila na kumuha lang kung gusto nila. Kahit damihan pa nila, okay lang. Dito na nga kami pumesto kasi may lilim ng kahoy pag mainit ang panahon. May masisilungan kami. Nandito na nga rin yung mga bata kasi nauna na sila at nagsakay sila ng motor. Hinintay nga lang nila na makarating kami bago sila maligo kasi walang magbabantay kung sila lang maliligo. At puro mga bata yung kasama nila. Habang naliligo ang mga bata ay may nagbabantay sa kanila. Kaya hindi kami gaano mag-aalala kasi laging may nagbabantay sa kanila pag maligo. Habang naliligo nga ang mga bata ay naghahanap naman kami ng tulya sa unahan. At maraming tulya dito. Pero wala kaming mahanap na tulya ngayon. Parang naubos na yata sa dami ng nangunguha rito. Dati-rati naman dito lang din kami nangunguha ng mga tulya pero may nakukuha kami. Ngayon lang wala.
baka rin lumipat na sa iba kung saan mas malalim at mas maganda pwestuhan. Kasi wala ngayon dito sa mababaw, kahit sa putikan o sa mabuhangin, wala eh. Baka mas doon sila lumipat sa mas malalim. Meron nga akong nakita rito ng mga maisda na maliliit lang. Ang saya nilang tingnan habang naglalangoy. Wala nga kaming makitang tulya, kaya kung ano-ano na lang ang naisipan namin. Kung ano-ano na lang ang mga pinagagagawa. Tulad na lang ng isang to. Kung ano-ano na lang ginagawa niya. Tulad na lang ng mga yan, akala mo kung ano ang nahulog at may hinahanap. Namumulot lang naman ng mga bato na may makulay. Ayan. Tapos kung ano-ano ang sasabihin pag nagustuhan yung kulay na nakuha. Ang maganda pa nga rito ay mababaw lang ang tubig, kaya yung mga bata tuwang-tuwa. At kahit sa gitna sila pumunta ay mababaw lang at hindi sila natatakot. Kasi maliban sa may bantay sa kanila, mababaw lang. At nakakapanghuli sila ng isda. Isdang maliliit nga lang, yung pwedeng ilagay sa aquarium. Ito kang isang to, may pinakita sa akin na bato. Kaya sabi ko nga titabi na at sasanla namin sa sanlaan. Emerald na bato, di kang didihakuan. Pero yung mga bato nga na yan, pag na pinupulot namin, minsan nga nagagamit namin yan pag naggagawa ng project ng mga bata sa eskwelahan. Pinagagamit pang White disenyo. stone. Okay, ginuo ko. Mayaman ang aming kalikasan. Pang kuskusing kaldero. Para pampakinis kaldero. Ang damo ton didi. Kuha lang ka mo. Ito ang anak at pamangkin ko ay nanguhuli nga ng isda o yung shrimp ng maliliit. Orang kong tawagin dito sa amin. Habang nag-i-enjoy nga yung mga bata, ay asikasuhin namin yung aming tanghalian. Habang nagbibiyak nga ako ng kawayan, ito namang dalawa kong kapatid ay nag-aayos sa tent para masilungan namin. Yung binibiyak kong kawayan ay panggatong namin yan para sa lulutuin naming ulam. Naitayo na ngayong dala naming tent, kaya pwede nang ilagay dyan yung aming mga gamit sa loob para hindi nabibilad masyado sa araw.
Tinawag ako nitong kapatid ko at may binigay sa akin na pwedeng gamitin sa pagpapaningas ng apoy. Kasi nakita niya nahirapan ako sa pagpapaningas ng apoy. Kinuha ko na rin at para maluto na itong dala naming isda. Para makakain na rin. Dahil nga mahangin dito ay madalas namamatay ang apoy, kaya hinarangan na ng dahon ng saging para hindi mamatay ang apoy at maluto na ang aming niluluto ng isda. Dito nga pala kami pumesto sa gitna, kabila ng tubig, kaya para rin kaming nasa munting isla. Nanguhuli nga sila dito ng maliliit na isda. Nangitim na nga itong isda niluluto namin. Di mo maintindihan kung nasunog, nasobrahan ba sa apoy o nangitim dahil sa sobrang usok. Ito nga ang isa ay mukhang maglalayas at mukhang hindi magpapapigil. Maglalayas na nga yata. Ito nga ang pamangkin namin ay lumapit sa kanya para tulungan siya. Pero tinuro na lang yung mga naiwan pa doon para yun na lang yung kunin. Ito nga ang isa kong pamangkin ay tinawag ko at manghingi ako ng popcorn na niluto pa namin sa bahay. Kanya-kanya nga lang naman kami ng ginagawa rito. Kung ano-ano na lang naisipan. Ito ang batang ito ay naglalaro lang sa isang gilid. Habang yung iba ay naglalangoy. Siya mag-isa lang dito sa gilid at naglalaro lang. Ang importante kahit kanya-kanya kami ng ginagawa ay hindi nakakalimutan tingnan ng mga bata kung saan pumupunta at nababantayan sila. Ito nga't niluluto naman ang lechon hotdog, diba? Mas mura at mas mabilis maluto. Hindi ka mahirapan mag-ikot-ikot ng ilang oras para lang maluto. Kasi lechon hotdog lang naman. At maraming salamat pala doon sa nagbigay ng saging at nagpahiram ng kaldero. Tuwang-tuwa nga kami dito sa saging kasi wala kaming dalang saging, wala kaming dalang kaldero, pero may lulutuin kaming saging at may kaldero kami. Kaya salamat doon sa nagbigay ng saging at nagpahiram sa kaldero. Mandito, may na dito. Palwa, baw-baw. Din. Gidaw. Di nang likod. Mapula-pula ng panit. Pwede na ini. Uhuig butang na tatay. Nangangamoy lechon. Nakagoy na. Agoy na nila lechon. Diri ang imo. Panatikit. Dahil nga uminit ng konti ay naglagay kami ng masisilungan dahon ng niyog para hindi naman masyadong mainit. Pero saglit lang naman yung init at maya-maya din ay kumulimlim din. Medyo matagal-tagal pa nga kami rito kaya kailangan namin ayusin ang tanghalian para may makain kami at hindi magutom.